kaibigan, merong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, lapid, fire! Percy, lapid, fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang reno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy, lapid, fire! Makapal man ang iyong mukha, sa lapid fire, iuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy, lapid, fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Kami po'y mag-aanyaya sa mga nanonood sa atin ngayon sa DZR o nakikinig sa atin sa Radio DZRJ 810 at nanonood sa atin sa ating pong Facebook mga kaibigan. Doon po sa mga walang kundi kami mapanood sa YouTube, punta na lang kayo sa aming pong personal account para mapanood po ninyo yung live streaming natin sa Facebook. Ang ating pong mga linya ng telepono rito ay 4120288. Maaari po kayo mag-text sa 0917-185-86 at ganoon din po sa 0916-624-0313. Yan po ay para sa mga nais magbigay ng reaksyon. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. At ito naman po si Lollipop. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa March 1, simula ng pag-aayuno. Semana Santa na po. March 1. Kaya lahat tayo ay magtika ngayong buwan ng Marso. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Bueno, mga kaibigan, kagabi po meron lumabas na disinformation, balita
malimbalita po na pinararatangan si Presidente Duterte. Ito'y sa Inquirer, yung radyo, na merong pinalalabas sila sa telebisyon, napapanood sa TV. Meron silang runner doon na pinalalabas nila, nagbanta si Presidente Duterte sa mga nasa media na isa-isa daw pong mapapatay. Ha? Hindi ho ba ibinalita na namin sa inyo kagabi na meron kaming tinawagan para i-confirm yung sinabi na yon. Wala palang ganun sinabi. Ang talaga palang sinabi ni Presidente Duterte, yung mga pulis ang kanyang binalaan, hindi po mga miyembro ng media. Katunayan, lumabas po ngayon ito sa pahayagan. Nagtataka tayo, bakit ang naglabas lang isa? Yung tungkol dun sa ang binabantaan ni Presidente Duterte, mga media. Bakit yung Inquirer lang? Mga kaibigan, sa ibang dyaryo po, hindi. Ito sabi ni Presidente Duterte, dun sa mga pulis na itinalaga doon sa Basilan. Sabi niya, don't be surprised. Huwag kayong magugulat. Kung sila ay, if they are killed one of these days, kung sila'y mapatay isang araw, one by one, isa-isa. Sabi, yan ang sabi ni Presidente. Ang kausap, siyempre, media. Correct. Pagkatapos, doon sa Inquirer, nilabas, doon sa runner ng istasyon nila, mga kaibigan, inilabas, ang binantaan daw media. Isipin ninyo yung Isa-isa raw. isipin ninyo disinformation yan, mga kaibigan. Ito, kasi po, ano yun, isang malaking katatakutan yun. Oo ba? Alam ho ninyo, kahit anong bagsik ng isang gobyerno, pinaka-importante talaga dyan, media. Nung panahon ni Cory, di man natin gusto yung administrasyon na yun, di ba nagpalit ng saligang batas nung panahon ni Cory? Gumawa sila ng bagong batas kasi po yung konstitusyon na yun labag ang pag-upo ni Cory dun sa dating konstitusyon. Yun ang talagang pakay nun. At pangalawa, napakay nung pagbuo ng konstitusyon na yun para po maharang nila na sila Marcos makabalik sa pwesto. Yun ang purpose sa katotohanan na nasa isip ng mga gumawa nung saligang batas na yun. Ngayon, alam ba ninyo na isa lang ang kung bakit ako nakumbinse na okay na, palitan na rin yung konstitusyon. Total, kayo na nakaupo dyan, may magagawa ba taong bayan? Unang-una, inabolis na yung batasang pambansa. So, wala na po. Ngayon, alam ba ninyo, isa lang ang nakakumbinsi ron dahil yun, dinala sa plebisito yun. Tinanong ang taong bayan doon kung nagkaroon ba ng plebiscite doon? Oo. Diba? Tinanong kung kayo sumasang-ayon doon sa binalangkas na saligang batas o hindi. Sang-ayon ako kasi alam nyo kung bakit. Isa lang ang probisyon na sinang-ayunang ko ron o kumumbinsi sa akin para sumang-ayon. Sa sarili ko lang to. Hindi ko naman kayo sinasama. Ang naging barometro ko kasi doon, yung kalayaan sa pagsasalita at pamamahayag. Napaka-importante ho niyan kahit maging ang mga Amerikano mismo na pinagkokopyahan natin ang batas natin, naniniwala yan sa malayang pamamahayag mga kaibigan. Meron pa nga nagsabi na mas gugustuhin daw niya, leader to sa Amerika si Thomas Jefferson yata nagsabi na I would prepare a press without a government. Mas nanaisin niya raw o pipiliin niya ang isang gobyerno kahit ang isang bansa kahit walang gobyerno basta merong kalayaan sa pagsasalita. Ganun po mga kaibigan. So yun ang naging barometer natin kasi
kahit ano pa man ang gawin ng mga nasa pamahalaan, makapagbabantay, makapagsasalita ka, ma-exercise ng tao ang kanyang kalayaan na magpahayag. Correct. Whether yan sa pagsasalita, sa pagsusulat, o sa ano pa man pamamaraan, katulad ng mga demonstrasyon, rally, ganon. Correct. So, masama po yun, mga kaibigan. Kaya nabahala ko, meron tayong tinawagan para kumpirmahin kahapon, mali ang balita Maling-mali. na ginawa mga kaibigan Ang bumababoy sa media rin Kaya, Yan ang totoo, mga kaibigan. Kahit saang pong himpilang kayo magpunta, maraming tulisan. Yung iba nga, wala nang tumatanggap nag-ano pa pagka nabigyan ng kaprasong kapangyarihan, akala mo kung sino Di ba? Nag-e-exercise ng authority, Correct. mga kaibigan. Pero kumustahin mo mga background niyan, puro tulisan yan. Pagdating sa kwarta yan, kawatan yan. Alam nyo, dito lang sa broadcast industry lang napakaraming sindikato rito. Nako. Ultimong balita rito, binabayaran. Mga kaibigan, pagka hindi mo nabantayan, yung mga tulisan na yan, ipinaubaya mo sa kanila. Correct. Kanin ka ng buo niyan. Buong buo, kakainin ganyan. Ang gagaling mambolan yan Nako, Diyos ko. Mga kaibigan Galing. Kesyo ganito, gano'n. Kumustahin mo, wala nakikinig. Walang following. Tanggalin mo yan, wala maghahanap. Correct. Mga kaibigan. Tanggalin mo para wala nangyari. Nako, ang dami niyan. Ganun po yan. So, itong media, ang bumababoy dito, nasa media rin. Kaya, meron naman pagkakataon na, katulad sa Amerika, dito rin sa atin, nangyari yan nung nakaraang eleksyon at hanggang ngayon, dito sa atin. Ganun din na naging reaksyon ng ating Presidente Duterte at saka ni Donald Trump laban sa media. Kasi po, yung media, talagang sila bumababoy sa sarili nila Nawala na po yung yung talagang pagiging katapatan sa pagbabalita ng mga nasa media. At yung nagsusuppress, ito tandaan nyo, ang nagsusuppress na ngayon ng balita, hindi po yung nasa gobyerno. Hindi. Yan ang tandaan ninyo. Ang pumipigil na at nagbubusal sa kalayaan ng pagsasalita, yung mismong nasa media rin. Correct. Kasi po, yung media, napasok na ng mga sindikato ito na ang layunin nila kumita ng pera. At hindi na nila isinasaalang-alang yung profesyon bilang media. Kahapon, pinag-usapan natin yung tungkol dun sa ginawa ng isang abogado, di ba? Na hindi na niya natagalan, hindi niya na nakayanan, kaya minabuti niya na tanggalin na lang sa kanya yung kanyang titulo na sarili niyang pinaghirapan yon. Bakit? Corrupt na Correct. Pero tandaan ninyo, maging corrupt man yung judiciary, maging corrupt man lahat ng sangay ng pamahalaan, kapag ang media ay hindi nakukurap o konti lang ang kurap, mga kaibigan, ang isang bayan, laging may pag-asa yan. Ang isang bansa. Correct. Pag yung media, tinanggal mo yan, kalayaan sa pagpapahayag. Katulad ko, ang dami ko nakakabanatan. Ang dami ko nakakabanatan. Ako ba may dinimanda dyan? Hindi ko dinidimanda Pero ako, pag binanatan ko sila, didimanda sila Hindi nila matagalan Kaya hindi nila matanggap. Mga kaibigan, yung sa kanila, invento pa Correct. Yung sa akin, may basihan lahat mga kaibigan. Pero sila nagdidimanda. Tama. Yun yung mga sindikato, mga kaibigan, na parang nasa gobyerno rin. Kaya dumadami yung mga nasa gobyerno na ang gusto nila mabusalan yung kalayaan sa pamamahayag dahil yung mismong media nagtuturo sa kanila yung mga kurap, yung mga tiwali na nasa media. Kausapin mo anya yung himpilan yan.
Ha? Patanggal mo yan. Dami. Gusto mo ako kakausap dyan basta bigyan mo akong pere. Ako bobola dun sa may-ari, sa management. Ha? Mga kaibigan. Paano? Wala naman nakikinig sa kanila Yun naman mga nagsusulat, wala naman bumabasa ng column nila. Kung hindi sila mananakot wala pang makakaalam na nagsusulat pala sila Puro eto gawin natin. Mga kaibigan, ha? Binibigay. Yan pa yung mga magagaling magsalita Ha? Sa labas ng mikropono. Ha? Pero pag nasa mikropono, ayaw pakinggan ng tao Mga kaibigan. Kaya mapanganib po na gawa natin ng katarantaduhan yung kalayaan ng mga nasa media o kaya kalayaan ng mamamayan. Tandaan po natin, pagka yung media na ang inalisan ng kalayaan, ang taong bayan naaalisan na lalo ng kalayaan. Kasi itong media ang sukatan ng taong bayan ng kanilang kalayaan na makapagpahayag ng kanilang saloobin. Pag nawala yung barometro mo, wala ka na. Ngayon, binababoy Bakit? Ba't nila ginagawa yun na nagpapalabas sila ng disinformation labang kay President Duterte? Kasi, kahit anong gawin nilang paninira, kahit anong pag-distort ang gawin nila sa pagbabalita nila, hindi nila makumbinsi yung publiko Correct. Na, mga kaibigan, magalit kay Presidente Duterte. So ano ginagawa nila? Kailangan ng gamitin nila media. Idamay nila pati yung mga hindi tumatanggap doon sa ginagawa nilang pag-prostitute sa kanilang hanap buhay, sa kanilang profesyon, mga kaibigan. Isipin ninyo, ultimo nga si Marcelo H. Del Pilar dito. Si Dr. Jose Rizal, mga kaibigan. Yan ang mga pangunahing nagtatag ng pamamahayag dito sa Pilipinas ultimo sila, mga kaibigan, binababoy ginagamit, kinakaladkad yung mga pangalan nila para magbigay ng award. Pagkatapos pababayaran. Tapos sasabihin mga kaibigan ano raw, awardee raw ng ganito, mga Marcelo H. Del Pilar Award. Plaridel. Kayo ba matatanggap ninyo yun? Si Erap binigyan ng Plaridel Award. Diyos ko. Para saan yun? Mga kaibigan, hindi ba ang malaking kabuktutan nung panahon ni Marcos, wala yung ganyan. Malaking katangahan. Ang mga media nung araw, mga kaibigan, iba na iba na ngayon kaysa noon sa dati. Nung araw, mga disente. Wala yung wala. Dito kasi, dinadaan sa pambobola, di ba minsan, nabanggit ko nga, halimbawa, nung panahon ni Marcos nakakaharap namin niyang si Imelda Marcos. Correct. Pinatatawag niyan lahat yung mga broadcaster once in a while. Ang gagawin, makikipag-usap doon. Pero, tinatrato nila with respect yung mga tao na kanilang inanyayahan. Hindi katulad ngayon, pag inanyayahan ka, mga kaibigan, yung mga reporter, inanyayahan sila Pag inanyayahan sila, para mga nahihiya ako, sa totoo lang. Ang kilos nila para mga patay gutom. May sobre pa. Hindi, may yan, walang no offense. Walang personalan. Ito, sinasabi ko to para maging wake-up call sa media, mga kaibigan. Hindi kayo yung tinutukoy ng Inquirer. Walang media tinatakot si Presidente Duterte. Kung may tatakutin si Presidente Duterte na papatayin, unang mapapatay dyan yung nagsabing may sakit siya nung bago mag-eleksyon. Di sana patay na yun. Yan Mga kaibigan, di ba? Galit na galit si Presidente Duterte sa ginawa nun Isang salita lang. Mga kaibigan. Nawala di ba? Bigla. Hindi totoo yan. Kasi po, sa Davao, merong media Hindi ba? Ang tagal ni Duterte naging mayor doon, merong media bakit nyo sasabihin papatayin yan? Mga kaibigan, di ba?
Isa malaking katarantaduhan. Yan paninira kay Presidente Duterte. Ngayon, dahil ang pinag-uusapan, media nga po, meron kasing agenda yung pagkakalabas na yun eh. Ginagalit nila yung media, pati taong bayan. Kasi alam din ng maraming taong bayan na, ba't nyo patitigilin yung mga media? Correct. Sabi nga bayaan mo sila maging kurap, bahala sila. Diba, buntot nila, hila nila. Pero, ang masakla po, yung mga kurap, yun ang kinukonsinte sa media. Tama. Kaya magugulat kayo kung ako masusunod. Kung ako masusunod, pala lifestyle check ko yung mga yan Sa totoo lang Correct. Saan pinagkukuha niya ng kwarta nila mga sweldo lang sa impilan niya, 10,000. Kung makaporma akala mo lalaki ng pangalan Mga kaibigan Ada mo ng mga dobrokol. Meron nga reporter mga reporter. Ang daming ganyan. Nako. Yung ibang reporter wala nga sweldo Alam nyo ba 'yon? Totoo 'yun. Mga kaibigan, ano ginagawa niyan? Naghahanap ng pagkakapiraan. Meron akong alam diyan, babae nga may bingot pa Ay. Yung babaeng may bingot. Mo-orbit. Na-orbit. Mga kaibigan, napakawalang yan tao nung hayop na yun Inaabutan mo na't lahat, nangihingi na ng pamasahe sa'yo, pag nakita ka, pero ihahanap ka pa ng ng kalaban. Yung kriminal, gusto niya maging broadcaster para mabigyan siya ng pera. Yung babaeng bingot. Ang dami. Mga kaibigan, anak ko, ang dami dito. Kaya, huwag kayo magtaka kung kami mga kaibigan, itinuturing nilang panganib sa kanilang profesyon. Bakit Magpasok ka ng matino sa customs. Yung tapat na tao talaga, halimbawa, yung abogadong nagsuko ng kanyang titulo. Ilagay mo sa customs yun. Naku, baka wala pang 1 buwan, tanggal na yun Correct. Bakit? Ano gagawin? Sisira at Lahat ng paninira gagawin doon. babalatan yun. Bakit sila nagsisiraan? Lahat ng paninira gagawin doon. Pati yung pagpain, papainan ka pa Ngayon, kaya kailangan maging maingat ka. Pag kinagat mo yung pain, patay ka ngayon. Diba? Doon ka sasabit. Ngayon, ganun na nangyayari. Pagpanganib ka sa pagnanakaw nila, mga kaibigan, gagawin ng paraan lahat niyan True. Lahat ng paraan. Sasabotahe ka pa yan. At ang masama, ikaw pa gagamitin nila para kumita sila. Para pagkakitaan ka mga kaibigan. Nako, sino ba mga binabanatan nito? Yung illegal terminal? Kausapin ko nga. Yun, sabi ni Bingot siguro, di ba? Ni babaeng Bingot. Kausapin ko nga. Kasi nagbibigay ito ng 10,000 kada linggo Yun na. Kakausapin ko itong si Kwan para aalukin ko ng ganitong halaga. Bukod pa sa ibabayad sa airtime. Correct. Isipin mo, reyna ng illegal terminal, mag-a-apply na radyo. Sa radyo para maging burikakster. Mga kaibigan. Dadagdagan pa. Pagpanganib ka sa pagnanakaw sa mga katarantaduhan, mga kaibigan, yun talaga mangyayari. So, kailangan, alam mo, dadating yung oras na yun. Tingnan ninyo, yung mga, pag dumating yung halimbawa, pagkakataon, yung hindi na makokontrol na sitwasyon, pag nawala media, iiyak kayo. Pare-pareho kayong iiyak. Correct. Mga kaibigan. Bakit? Inabuso nyo Tama. Ang pag-ubuso naman, wala lang sa pagsusulat, wala lang sa pagsasalita. Oo, mga kaibigan. Pag hindi nila kayang sabihin, at meron sila narinig, na yung ba't yun, ang daming tagahanga nun. Insecure, no? Alam mo, sasabihin nun. Correct. Ano yan, yung malaswa. Ganyan magsalita yan. At saka, inaabuso yung papawid.
mga kaibigan, to tandaan nyo, marami na akong pinanggalingang istasyon. Never, na nagkaroon ng issue sa akin tungkol dyan sa pera. Na kailanman, hindi ko ginamit ang profesyon ko, mga kaibigan, para manakot ng tao. Blackmail. Pagkatapos, hihingan ko ng pera. Ko, wala talaga. Dito ba may naririnig kayong ini-interview kami? Siguro, paminsan-minsan, yung gusto Oo. magpa-interview. Spontaneous yun. Pero para kami ang mag-solicit, Yo. mga kaibigan, ng interview, never. Oo. Hindi ho namin ginagawa yon. Bakit? Kasi po, mapaghihinalaan kami. Mga kaibigan. Pangalawa, hindi naman namin trabaho yun Kasi sa amin sapat ng i-analyze namin ang mga issue Yung interview para dun sa mga announcer yun. Correct. Di ba? Hindi sa commentator yun. Hindi. Kasi ang commentator, nagbabase na lang yan sa mga tumatakbo ng istorya. Pagtakbo ng istorya. Correct. Basahin mo istorya, katulad halimbawa, pinag-usapan, death penalty. Correct. Opinion ko yun Di ba? Bakit kayo magpapasa... hindi naman ako tutol. Kay may death penalty, kay wala. Sa katunayan, kung ano man ang batas, walang kwenta sa akin yan. Bakit to? Kasi halimbawa, walang death penalty. No problema ko ron. May problema ba ako ron? Meron tayong problema, pare-pareho saan? Sa implementasyon. Kaya may death penalty, kaya walang death penalty. Di ba, hindi ko nga makalimutan, narinig ko yung kay Bello Oo. Nung ma-interview doon nung pang-umaga pa kami dito. Oo. Ano sabi ni Secretary Bebot Bello, ang sabi niya, ano yung death penalty kung di mo namang, wala ka namang huhulihin. Wala ka namang kakasuhan. Wala. Balo wala. Para saan yun? Nasaan ang problema? Ang talagang problema ng bansa natin, ng mga batas dito sa ating bansa, yung nasa pagpapatupad. Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit na ang konstitusyon at mga batas natin, ipasulat pa natin sa anghel, baliwala yan. Kung ang magpapatupad sila rin. Yung mga nandyan, sa gobyerno, demonyo ang magpapatupad. Para saan yung pinasulat mo? Aksayang konsumo lang yun. Kamukha din yung sinasabi ng abogado. Sabi niya hindi ko na maatim. Hindi na karespeto. Wala nang dangal tong profesyon na to. Sabi nung iba, ba't ngayon mo lang naisip yan? Ano ibig mo sabihin? Pag nakita mo nagkaroon ng isang pagkakamali, magpakamatay ka na? Ganun ba yun? Yun yung mga maiigsi ang utak, di ba? Ang sabi, akala mo naman siya magaling lang. Hindi siya magaling. Katunayan, matanda na nga siya 70 plus na siya 76 years old ba't ngayon lang nga niya ginawa niya yan? Ano ibig mo sabihin? Pag nabigo siya nung umpisa, kailangan pinatanggal na kagad niya yung... ibig sabihin, umasa pa rin siya. Nagtitiwala pa rin siya na meron pa rin hustisya. Kung kami nga ilang beses na kami nabibigo Di ba? Pero patuloy pa rin tayo sa pagsasalita natin sa radyo. Patuloy pa rin tayo sa pagpapractice natin bilang mga nasa media, mga kaibigan. Bakit? Kasi umaasa tayo na darating ang pagkakataon, maayos din ang mga problema ng bansa natin. Kaya yung pagsasalita, nakakatulong yan Yung pamamahayag, yung tamang pamamahayag Hindi yung mga nagbebenta lang ng espasyo sa dyaryo, mga kaibigan, yung kaya kukuha ng programa sa radyo para gamitin proteksyon sa illegal terminal. Wala yun. Walang karapatan mga magsipagradyo yan. Tama. Kung ang himpapawid gagamitin mo, para gamitin mo proteksyon sa katarantaduhan mo. Di ba? Di pwede na rin kumuha yung drug lord ng programa. Di ba? Lalo ngayon may tokhang, may kampanya laban sa
sa illegal na droga? O paano kung pati yung mga drug lord bumili ng programa? Bebentahan nyo ba? Nako. Mga kaibigan, di ba laking katarantaduhan? Mga kaibigan, ngayon, kaya natin ito sinasabi, lahat ng sektor kontaminado eh. Di ba? Kamukha yung abogado. Yung abogadong nagbitiw yung si Cañete, di ba, na tinalakay namin kahapon. Mga kaibigan, kung tutuusin ninyo, masakit yung sinabi niya. Masakit. Para sa profesyon ng mga nasa nagpa-practice ng bilang abogado o kaya nakapwesto sa gobyerno. Mga abogado, nasa hukuman. Correct. Nasa piskalya. Mga korap, sabi niya. Korap na. Masyado nang grabe ang korupsyon. Talabak na. Kaya may binanggit siya na kaya siya ayaw niya na dahil hindi na karespeto yung Mura. matawag kang abogado. Correct. Kung tutuusin ninyo, matagal na panahon na yan. Marami nang nagsipagsalita ng masasakit tungkol sa abogado. Sasabihin nung iba, sino ba yan? Ano lang yan eh? Ano pangalan nun? Cañete lang yan. Sino ba yan? Di man kilalang abogado yan. Oo nga, hindi nga kilalang abogado. Pero, sa Amerika, sa ibang bansa, yung mga noble na tao, mga kilalang tao, mga leader, may sinabi rin yan tungkol sa malpractice sa legal profession. Meron nga nagsabi, the first thing we should do is to kill all the lawyers. Isipin mo yun. No. Sikat na yun Hindi ko malaman. Naging presidente pa yata ng Amerika. Nagsabi, nung araw pa yun. Dito nga sa atin may sinasabi, pagdating sa impyerno, rowan yung mga yan. Ito pa, meron pa sinasabi. The trouble with law is lawyers. Yan, sabi ni Clarence Darrow. Mga kilalang tao yan. Mga kaibigan. Ang sabi naman ni Benjamin Franklin, ang sabi niya, a countryman, yung probinsyano, di ba, countryman, between two lawyers, sa pagitan ng nasa pagitan ng dalawang abogado, is like a fish. Para daw isda, between two cats. Para daw isda yun na nasa gitna ng dalawang pusa. Sabi ni Benjamin Franklin yan. Kaya wag niyong mamaliitin yung si Cañete, mga kaibigan. Ang dami ko, nung buksan ko yung Google napakarami, mga kaibigan na nagsasabi o sinasabi na masama laban sa profesyon ng abogasya. Karaniwan pa naman, yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno natin, abogado nilalagay. Si Presidente Duterte nga, inamin na yan Di ba? Nung siya piskal pa lang Di ba may tinadyakan siyang Judge? Ay magbigay ng Ay magpalabas yata ng warrant Mga kaibigan, gusto mo tadyakan kita. Sige. Di tinadyakan. Mga kaibigan, aminin natin, napakalaki ng problema, pero ang masama, yung mawawala yung media na hindi naman totoo, pinananakot nila para makahakot sila ng sisimpatya doon sa pinagkakapirahan nilang isinusulong nilang interes ng mga gustong magpabagsak kay Presidente Duterte. Isang paraan nila yun. Magbabalik tayo pagkatapos po ng ilang paalala. RJ 810 AM H-Ry Media. RJ 810 AM H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. These are photos of an island in the South Pacific. The place where myth and science meet. We use explosives to shake the earth, helping us to map the surface of the island. You're dropping bombs. Scientific instruments. I see trouble on the way.
Is that a monkey? Magnificent. You knew that thing was out here? I'm sorry for your men, Colonel. But if you want to make their sacrifice worthwhile, get us home with proof. Monsters exist. Whoa. Your friend there can put that down. What the hell is this place? That's Kong. He's king around here. Kong's pretty good king. Keeps to himself mostly. But you don't go into someone's house and start dropping bombs unless you're picking a fight. Kong's God on the island, but the devils live below us. And what are they called? I call them skull crawlers. Why? I never said that name out loud before. It sounds stupid now that I say. Just, you call them whatever you want. This is a good group of boys. We're all gonna die together out here. You shouldn't have come here. Ang dami ng peke sa world. Unfair. Pati ba naman puti mo? Peke din? Para totoong puti, mag Myra Vita White Moisturizer. May vitamin E at natural plant extracts to help nourish skin for that healthy white glow. May double sunscreen na, non-sticky pa. Ito ang totoong healthy white glow. From Myra Vita White Moisturizer. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Inuulit ko lang yung disinformation na baka nakarating sa inyo. Kasi sa akin may nag-Facebook pa nun Tinag ako doon sa sinabi ni Presidente Duterte. Isipin mo, Duterte raw siya pagkatapos kinakalat niya yun. Doon mo makikita na hindi sila nag-iisip. Oo. Hindi nila ginagamit yung isip nila. Minsan, yung mismong supporter din ni Presidente Duterte, nakakasira. Naghahasik ng pananakot, mga kaibigan. Isipin ninyo to, sabi, yung pinagsabihan ni Presidente Duterte na huwag kayong mabibigla kung maraming mamamatay. Isang araw, isa-isa sila mamamatay. Ang pinagsasabihan niya, yung mga pulis na inilipat sa basilan. Mga kaibigan, ano sabi niya? I would like to warn. Tapos sabi niya, I will not spare you. Hindi ko kayo, ano sabi nun? Palalagpasin. Palalagpasin. Mauna talaga kayong mamatay. Kapag nagkamali kayo. Mauna kayong mamatay. Mabubiyuda talaga ang asawa mo. Ganun magsalita. Dito tayo, dito tayo pinahanga ni Presidente Duterte kasi yung kanyang pananalita, kakaiba Alam nyo, mabuti naging presidente yan Lahat. Alam nyo kung bakit? Yung mga nagsasabi sa akin nung araw, dahil ganyan ako magsalita,
hindi na nila pwedeng sabihin ngayon. Iba na ngayon ang gagamitin nilang issue laban sa akin, di ba? O kasi, presidente na to eh. Ganyan magsalita yan eh. Mga kaibigan, di ba? Hinahangaan ng tao. Special targets kayo, sabi ni Presidente Duterte do sa mga pulis. You will be the first to die if you commit offense. Your wives will become widows. Ayan, ha? At ipinag-utos niya rin na magsagawa ng summary dismissal proceedings. Yung mabilisang pagdidismiss sa mga pulis, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagdinig ng ng mga reklamo sa kanila. Alam mo ako, may maipapayo kay Presidente Duterte sana na isang bagay na masusupalpal yung mga nag-aakusa sa kanya ng extrajudicial killing. Kaya lang, ba't ko naman sasabihin? Hindi ko naman sa kanya sasabihin. Sa kanya pwede. Correct. Kasi pag sinabi ko, unang-una, marami ngayon nangongopya lang eh. Nanakawin lang yun. Tapos sila magsasabi dahil sila may access. Pangalawa, mga kaibigan, hindi pwedeng sabihin. Ha? Pero ako, may paraan ng pagsasalita lagi. May iba ako laging pamaraan ng pagsasalita. Masasabi ko sa ibang paraan ng pananalita, pero mga kaibigan, di ko lang sasabihin kung paano mapapahiya yung mga nag-aakusa kay Presidente Duterte ng extrajudicial killing, mga kaibigan. Maipaabot mo yan. Ha? Hindi na bale. Hindi na importante yun. Marami silang matalino dyan eh. Kaya lang, di pa nila naisip yun. Baka maiisip nila yun pagtapos na yung kampanya. Correct. Okay, matagal na, mga kaibigan. Ngayon, meron kami nais na ibalita sa inyo. Naglabas na pala ng desisyon itong COMELEC, mga kaibigan. Naglabas na sila ng desisyon patungkol po doon sa protesta ni Mayor Alfredo Lim laban po kay ousted President and convicted plunderer Erap Estrada. Correct. Ha? Alam ba ninyo na dinismiss daw ng COMELEC kasi wala pa tayong, hindi ko pa nabasa yung kung ano man yung sinasabing desisyon na yan. Bago lang kasi yan. Dated February 23 daw ito. Alam ba ninyo, sabi dito ng COMELEC, First Division o Cash Division, First Cash Division ng COMELEC. Yun daw petition ni Mayor Alfredo Lim na hinihiling i-disqualify si Estrada mula sa pagtakbong mayor. Hindi naman nagpapadismiss si Mayor Lim ng Hindi naman yun ang petition ni Mayor Lim na i-dismiss si Erap sa pagtakbong mayor. Tinan mo kasi ito, teka muna, kasi ito, press release ito ng kampo ni Erap. Itong binabasa ko. Hindi po ito press release ng First Cash Division ng COMELEC. Ha? Ang sabi dito, medyo ito itong balitang ito, medyo may kargado itong balitang ito dahil gawa ng kampo ni Erap. Galing sa City Hall itong balitang ito. Siyempre, alam mo na yan basta pabor kay Erap, dami naglalabas ng media malaki bayad May bayad. Ha? Ito, sabi, in a resolution dated February 23, the COMELEC First Cash Division said Lim's petition seeking to disqualify Estrada from the mayoral race was filed out of time. Yun ang yun ang pinagbasihan. Wala na raw sa oras. Ha? Yung pagkakapile ng petisyon, mga kaibigan. At saka, ang sinasabing basihan ng petisyon, di-disqualify si Erap sa pagtakbong mayor.
Tinan ninyong katarantaduhan ito. Mga kaibigan, ang laking katarantaduhan Bakit to? Kasi yung disqualification na pinadidisqualify si ERAP, dahil sa anomalous vote buying. Vote buying sa eleksyon. Yun ang dahilan. At saka yung pagkakaproklama sa kanya, pina-aanal yun. Pinawawalang bisa. Yun ang petisyon ng kampo ni Mayor Lim. Ipawalang bisa yung pagkakaproklama kay ERAP Estrada bilang mayor. Pero hindi po pinitisyon si ERAP ng kampo ni Mayor Lim na i-disqualify bilang kandidato. Tingnan mo katarantaduhan ito. Iba, no? Ang nakalagay po, disqualify from the mayor race was filed out of time. Yun daw ang dinismiss, mga kaibigan. Dalawang bagay, pagkandidato bilang mayor at saka yung filed out of time. Magkaiba ho yung pinadidisqualify ka sa pagtakbong mayor kaysa pinadidisqualify ka dahil sa pandaraya. Oo. Pinadidisqualify ka kasi nandaya ka. Correct. Namili ka ng boto. Hindi ka pinadidisqualify sa pagtakbong mayor. Oo. Iba yung pinadidisqualify ka sa pagtakbong mayor nung unang protesta yun. Yun, iba yun. Nung 2013 election yun. Kasi convicted plunderer ka naman talaga katulad ni Halusos, pinitisyon din yun Di ba? Na tumakbong mayor, tumakbong kumandidato. Pinipetisyon na wag payagang kumandidato. Dapat ang petisyon, kung talagang yan, pinipetisyon na wag payagang kumandidato. Yun ang pinalalabas nila Hindi pinoprotesta yung pagkandidato mo. Ayaw nilang ilagay na pinoprotesta yung dinisqualify na sinasabi nila kasi hindi pa natin alam kung yun ang desisyon ng COMELEC, Kasi nga, wala tayong hawak na kopya ng desisyon. Magtataka kayo, una silang nagkaroon ng desisyon. Ba't sila unang nagkaroon ng desisyon? Wala pa yung kampo ni Mayor Lim. Mga kaibigan, dyan dalawa ang very, questionable, highly questionable. Sanabi rin dito na pati daw yung claim in seeking the annulment. Ito na ho. Ito, meron talagang petition si Mayor Lim na i-annul. Estrada's proclamation. On grounds that the City Board of Canvassers conducted each canvass of votes illegally through manual uploading of results. Mali! Ang protesta po, dalawa kasing kaso yun yung protesta ni Mayor Lim. Pinadidisqualify si ERAP sapagkat siya po ay nag-engage sa vote buying, sa pamimili ng boto, sa pandaraya sa eleksyon. Election fraud ang kanyang kaso na ikinaso ni Mayor Lim. Pangalawa, hinihiling doon sa petisyon, yung pangalawang petisyon, hinihiling na ipawalang bisa yung pagkakaproklama kay ERAP dahil po, mga kaibigan, hindi pa tapos ang bilangan Ipinroklama na si ERAP ito, iba yung sinasabi. Tingnan ninyo, mga kaibigan, kasama rin yan yung alam mo, ang daming nangyari doon, pero ang tanong na lang dito, ang sinasabi nila, kaya daw nila dinismiss, ipinail daw yun out of time. Dahil ipinail lang yun nung May 18, 2016 or 8 days after his proclamation. Walong araw pagkatapos na maproklama. Okay. Out of time ba yun? Hindi. Ibig mo sabihin, kung na-proklama na, yung violation niya, wala na? Ang sinasabi dito ng COMELEC, ito when a petition for disqualification is filed
before the proclamation of winners, there are still candidates to disqualify. Gago! Ay, nako. Ito, mga kaibigan, di natin alam, ha? Ito, hindi ko sinisigurado sa inyong ito'y laman ng desisyon. Pero ito'y press release, laman ng press release ng kampo ni Erap Estrada. Kampo ni Erap yan. After the proclamation of winners, the parties are technically no longer candidates. Sabi nila, pagka naproklama na raw yung nanalo, hindi na sila lumilitaw na kandidato kasi proklamado na. Because the winners are already formally determined. Mga kaibigan, yun ang sabi daw. Eto, hindi ho out of time yun. Eto'y malicious ito. Kung ito'y laman ng desisyon, walang niya gumawa ng desisyon ito. Hindi marunong. Binalbon. Halatang halata, kahit di ka abogado, malalaman mo eh. Anong sasabihin mong was filed out of time dahil naghain ng petition after na proclamation? Paano yung iba na proklama? Yun. Paano? Halimbawa, disqualified ka from the very start. Nakatuloy ka dahil hindi inaksyonan eh. May petition ka nga, hindi naman kumilos ang COMELEC. Halimbawa, hindi naman inuupuan yung kaso mo, di ba? Yung petition mo. Pinoprotesta mo yung isang kandidato, kriminal yan eh. Ano yan? Convicted criminal yan eh. Bakit hindi siya dapat payagang kumandidato ng COMELEC? Nag-file ako ng petition. Hindi nila inaksyonan. Natapos ngayon ang eleksyon. Yung pinoprotesta ko, nanalo ngayon. Naupo ngayon. Ibig mo sabihin, baliwala na yung protesta ko? Hindi. Hindi, may batas eh. Meron tinatawag na null and void ab initio. Sa simula pa lang, kahit sa nanalo pa. Paano nga? Eto. Meron akong protesta. Nandaya ka sa eleksyon. Di nag-file ako ng protesta. Mga kaibigan. Hindi naman yung inaksyonan eh. Aksyonan nyo ba? Hindi nyo inaksyonan. Naproklama ngayon yun ang dadaya. Yan naman ang karaniwan nangyayari. Napoproklama sila eh. Di ba? Pero yung kaso tuloy. Patutunayan mo, magkakaroon ng mga hearing para patunayan mo na nagkaroon ng vote buying. Dito hindi nila dinetermine. Kaya ang petition ni Mayor Lim, annulment of proclamation. Hindi disqualification of candidacy. Yun. Mali. Mali yung wording na tanga yung gumawa niya. Saan kayang under the tree pinagawa ito? Baka sino lang notaryo gumawa nito? Hindi pinadi-disqualified ang candidacy, pinaanal ang proclamation. Como may election violation. Hindi ba kaya nga tayo may batas eh, bawal mag-vote buying, bawal yung mga karatulang malalaki, lahat yun. Yun basis lahat yun para i-disqualify yung kumandidato. Kaya nanalo ka, kaya hindi ka nanalo. Naproklama ka. Dinidisqualify lang naman yung nanalo eh. Gago pala itong mga ito eh. Kaya nga, pinaanal mo eh. Hindi ba? Yan ang petition eh, hindi ba? Ano ba yung decision na yun? Si Corona pa nga sumulat eh. May pinadidisqualify na na hindi na na-action na yung kay Gloria. Kay Gloria Macapagal-Arroyo. Ito. Hindi ba si Gloria Macapagal-Arroyo, pinailan din ng... Si Gloria ba yun? Si Erap! Si Erap din! Mga kaibigan, nung tumakbo siyang presidente ulit. Kasi hindi na nga siya pwede kumandidato na presidente. Pero, tumakbo, di ba? Ngayon, may mga nagpetisyon na wag payagang kumandidato si Erap dahil yan ay convicted plunderer. Hindi na pwede. Ngayon, noon ba dinesisyonan? Noon bang ihain yung petisyon, nagdesisyon kaagad ang Supreme Court? Hindi naman eh. Alam nyo kung kailan nag-decide ang Supreme Court? Tapos na. Pagkatapos ng eleksyon. Ano sabi ng nanalo si Gloria, di ba? Sino ba kalaban ni Erap noon? Hindi si Gloria. Si Noynoy Panot.
Ano sabi ng Supreme Court? Ang natatandaan ko si Corona pa yata sumulat ng desisyon. Oh. Supposed to be, dapat si Corona, kampihan niya yung yung petitioner Yung petition na nagdi-disqualify kay ERAP. Pero hindi, naging makatarungan yung hatol ni Corona. Alam nyo, sabi niya sa desisyon niya, baliwala na yung petition na inihain sa kanila. Bakit? Kasi yung kanilang i-disqualify, natalo na eh. Wala na. Ang pwede mo lang i-disqualify kasi yung nakaupo. Oo, yung nanalo. Kundi ba naman tarantado yung Comelec na yan? Dito iba eh. Ha? Mga kaibigan, tinanin nyo yan ha? Desisyon nyo. At saka tama naman. Kahit na ikaw, simpleng mamamayan, maintindihan mo. Teka muna, dinidisqualify ito eh. Oo nga. Paano mo ngayon i-disqualify kung di na kandidato yan? Mga kaibigan, di ba? Tapos na eh. Oo. Yung Pero kandidato. yung nanalo, hindi mo maaalis yung koneksyon na siya naging kandidato. Pero ito, iba. Iba yan. Ang kay ERAP, ab initio. Disqualification ab initio. Ano ibig sabihin? Simula pa lang, hindi siya pwedeng kumandidato. Hindi siya pwedeng kumandidato. Yun ang kaso niya. Dito, hindi naman yun ang kaso niya. Ang kaso niya rito, nandaya ka sa eleksyon. Nagwalang hiya ka. Mga kaibigan. Kaya, meron kayong i-disqualify. Ewan ko kung totoo yung sinasabi dito sa press release. Ipagpaumanhin nyo muna, no? Hindi ko matiyak eh. Kasi hindi ko pa nabasa exactly kung ano yung decision ng Comelec. Dahil nga, wala namang kopya yung kampo ni Mayor Lim para makakuha ko ng kopya. Kaya, yung eksaktong wording, kailangan mabase. Oo, mga kaibigan. Pero kung ito ang takbo, gago sila. Labo yan. Wala kayong karapatan maging abogado. Wala yung question. Yan yung sinasabi ni Cañete, mga kaibigan. Ano raw, out of time. Kayo nga itong out of time eh. Ang tagal-tagal ilang buwan inaabot yan, mag-iisang taon na. Mga kaibigan, ngayon lang, di bali wala na rin yung desisyon nyo, ba't nagdesisyon pa kayo? Grabe. Ganyan din lang pala desisyon nyo, isang taon ninyong pinaasa yung mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Di ba? Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Ito ang DZRJ 810 AM 8 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kuya Kim Atienza po. And I'm Pugat Explorer from Davao City, the leading expert in zoology, ecology, and pestology. Pestology? That, mate, is the science of exterminating household pests, or what we call pesting. Para sa problema sa taga, ipis, anay at lamok, tawagan ang MAPECON. 5, 6, 7, pest. Hello? MAPECON! Help! Bogart? You're in control with MAPECON. Ang dami ng peke sa world. Unfair. Pati ba naman puti mo? Peke din? Para totoong puti, mag-Myra Vita White Moisturizer. May vitamin E at natural plant extracts to help nourish skin for that healthy white glow. May double sunscreen na, non-sticky pa. Ito ang totoong healthy white glow. From Myra Vita White Moisturizer. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilabian. Alat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo dito sa pinag-uusapan natin. Sabi ng kampo ni ERAP, binasura daw yung protesta ni Mayor Lim. Labang kay ousted President and convicted plunderer ERAP Estrada. Ayun.
sabi ng COMELEC daw, ayon dito sa press release ni ERAP, the petition before us was filed on May 18, 2016. Estrada was proclaimed winning mayor on May 18 o May 10. Clearly, the petition was filed outside the period provided under Section 3, Rule 25. Isipin mo, lakas ng loob na mag-section ito. Paano hindi naman totoo yan? Mga kaibigan, ha? Tignan natin, ha? Abangan po natin yung talagang resolution. Tignan natin kung exactly ganin yung sinasabi dito. Alam niyo yung kampo ni ERAP, mahilig sa magic yan eh. Ako naman, hindi naman umaasang hindi ka papanigan ng COMELEC eh. Papanigan ka ng COMELEC talaga. Hindi dahil sa merito ng kaso. Dahil sa kwarta. Mga kaibigan. Ito, tatapatin ko kayo ha. Hindi ho ba si Mayor Lim kunyari, kandidato ng Liberal Party? Official candidate. Kaya si ERAP, ano siya, partido ng masamang Pilipino. Ngayon, nung kumandidato sila, nitong nakaraang eleksyon, mga kaibigan, di ba sa Maynila, dinala ni ERAP, Grace po. Pero sa San Juan, ang dala nila, si Mar Rojas, Liberal Party. Ni Gia, ano yun? Gomez ba yun? Gomez. Mga kaibigan. Pagkatapos si Jinggoy, si Binay. Alam ba ninyo na etong si Mayor Lim, since 2013, hindi na ho tinulungan ng Liberal Party yan. Sa katotohanan lang. Dalawa ang issue na tinitignan ko Una ho, yung ikinagalit sa kanya ni Pinoy, yung issue kay Purisima, yung pulis, na inirekomenda ni Panot kay Mayor Lim nung 2007 na gawing direktor ng ng pulis sa Manila. Alam ba ninyo tumanggi si Mayor Lim? Bakit? Kurap pulis si Mayor Lim, siyempre alam niya kung sino mandurugas dyan. Nagkamali ho ba si Mayor Lim? Yun ang tanong ko sa inyo ngayon. Masama ang naging reaksyon siyempre ni Panot. Dahil ano niya yan Hindi mo alam kung nagli-lips to lips sila niya, Parehong mukhang kuwan Masama itsura pareho Di ba? Ngayon, mga kaibigan, masama, di ba? Pero, sa kalaunan, ano nangyari? Napatunayang tama si Lim na hindi dapat inilagay yan sa Maynila. Hindi niya inilagay sa Maynila, di ba? Nagkamali si Baklang Panot na inilagay na PMP chief. Di, sabit-sabit kayo ngayon doon sa Mama Sapano, di ba? At alam naman ninyo si Purisima, sabit pa yan doon sa anomalya sa lisensya ng mga baril. Di ba? Dami. Mga kaibigan. Pati yung White House. Ngayon, eto parang ganito lang yan Nung una, tayo lang ang mga nagsasabi ng mga bagay-bagay. Marami na tayo nasabi nung una. Hindi ka panipaniwala sa iba nung una. Dumating yung oras, katulad yung kay Dilima, yung tungkol sa kabit ni Dilima, nung nakaupo sa DOJ yan, isinulat ko na yun, noong 2011. Bakit ngayon lang lumabas? Ngayon, nagpapalakpakan na. Mga kaibigan, sila na bale nagbulgar samantala, sinulat ko na yun, 2011 pa lang. Noon, hindi pa tayo tama. Pero dumating ang panahon, naging tama tayo. Pero kung naging tama tayo nung una sa kanila, baka hindi maraming nabiktima ng droga rito. Baka hindi ganun lumaganap ang droga, dahil sa nagtagal si Dilima sa pwesto. Yun ang yun ang masama mga kaibigan. Ngayon, ang pinag-aagawang karangalan, yung naging kabit ni Dilima kung sino nagbulgar. Ngayon, nung wala na, huli na ang lahat dahil kumalat na ang droga. Di ba? Yun ang sinasabi natin.
nasan ba ako? Ha? Lollipop? Ay, huwag ka pamali-mali at malapit ang birthday mo, sir, ha? Malapit na. Malapit na ang birthday ni sir, ha? Ibig sabihin ano pala, may Puso. birthday pala ako. Oo naman. Ngayon, ito naman ang obserbasyon pansamantala na natanggap natin mula sa kampo ni Mayor Lim. Ang sabi o dito, hindi accurate, hindi tama, ha? And apparently, ang layunin ng press release ng kampo ni ERAP para lituhin ang publiko, ha? Dahil yung daw nire-resolve is only the petition for disqualification and annulment of ERAP's proclamation. The petition for disqualification on the ground of Estrada's massive vote buying and illegal disbursements of public funds was filed on time in accordance with the provisions of RA, etc., etc. Mga kaibigan. Filed on time yun ito lang ang nakita nilang butas para ilusot na naman ang katarantaduang malaki mga kaibigan ang sabi nga ho dito, anyway, we have yet to receive a copy of the decision and will make the necessary legal action after such receipt of appealing to the COMELEC Bank. Sa madaling sabi, hindi ko na babasahin muna to release din o na nanggaling sa kampo ni Mayor Lim, pati na yung kay ERAP. Hindi muna natin uupakan ng gusto yung COMELEC, mga kaibigan, sapagkat hindi pa natin pare-pareho nabasa yung desisyon. Kailangan natin mabasa yon. At doon sa panig ng kampo ni Mayor Lim, maliwanag na sila ay maghahain ng motion for reconsideration sa M-Bank. Kasi ito first cash division pa lang ito Meron pa tayong M-Bank decision. Ibig sabihin ng M-Bank, yung bangko. Yung buong tribuna ng buong miyembro ng COMELEC, lahat nung yung chairman tsaka yung mga commissioner. Pagkatapos, mayroon pang Supreme Court yan, mga kaibigan. Dapat gawin lahat yung necessary na o kailangang hakbang na legal para mapatunayan natin lahat ito. Kasi matibay ang ebidensya Alam ba ninyo isang ebidensya ron, ewan ko kung kayo nakapanood ng TV nung nagbibilangan. TV Patrol ito Mabuti nakunang ko yung screen ng television nakunang ko. Ipinlas. Ang unang bilang na ipinakita, mga kaibigan, sa television ng news, yun galing sa server ng yung pinagkukunan ng mga media. Yung bilang na yun 300,000 mahigit si Mayor Lim. To be exact, ito ang bilang na ipinakita ron sa TV, si Mayor Lim, mga kaibigan, nakakuha ng 325,178 na boto. Si ERAP naman, 162,677 votes. Sa TV to, pinlas ito alam ba ninyo pagkatapos, tumigil yung pinakikita ng TV? Matagal. Ilang oras na. Doon na lang lumabas ulit sa mga flash report. Naglabas na lang ulit. Tapos na yung news nila, yung TV Patrol. No, alam ba ninyo nung ilabas ulit ang boto na lumabas, mga kaibigan, na mula dun sa dating 325,178 votes, biglang bumagsak yung boto ni Mayor Lim sa 280,000
464. Ba't bumaba? At tumaas si ERAP. Bumaba. Isipin mo yun, ha? Kung walang nangyaring magic po doon, mga kaibigan, halimbawa, hindi natataas ang boto ni Mayor Lim, hindi na nadagdagan, imposibleng mabawasan yun. Sino nagbawas nun? Bumaba pati. Pwedeng tumaas si ERAP, pero hindi na pwedeng mabawasan yung boto ni Mayor Lim. Hindi ba? Ano na Ay, isipin mo yan, katarantaduang malaki na yan. Sasabihin mo, wala kayong basihan. Laki ng lamang. Mga gago. Magbasa-basa ka muna. Talaga? Okay, babatiin natin mga sa FB, nakatunghay sa atin. Si Usamuniko Daisuko. Ayan, good evening po, Ka-Fercy. At sa lahat ng inyong makasama, si Capital, tsaka si Lollipop. Si Steven Ju. Good evening din, no? At nakikinig daw po sila, Tropang Lapid Fire, more power to your program. Si Maria Pukusumi, nabuhay si Ate Maria. Ayan, bumabati siya ng Kunbanwa. Pinapatay mo naman si Maria. Kunbanwa. Hindi po nagtatrabaho kasi siya sabi mo, nabuhay Ibig ko sabihin, parang nabuhay sa Facebook. Nabuhay sa Facebook. Ayan. Miss Maria Pukusumi ng Tokyo, Japan. At saka si Domingo Rigorosa. Ayan. Nagtatanong siya, tagasan ako. Lopez Quezon po ako kung Tayabas ka. Ayan. Si Danny Biray ng Paranaque. Okay. Bago raw nating listener. Wow. Salamat po, Si Ermel Ecleo, binabati ang mga taga Dinagat Island sa Mindanao. Ayan. Binabati rin natin si Donald Aquino ng Tondo. Correct. Mga kaibigan, ha? Ang dami dyan, no? Hindi mo bababati si Presi Quijano. Ito po, si Parayno, ha? Si Winnie Cheng of Laguna, si Mark de la Cruz. Kasama naming nagrally yan. Sumama yan sa atin. Noong araw, labang kay Dilima, di ba? Correct. Si kung tayo lang, napakinggan. Ito si Pinoy, walang yari nito, no? Nagpapanggap na sumusupo, raw sila, nag-offer na suporta. Paano raw nilang, wala raw sila, walang katotohanan daw, yung destabilization plot ng kanilang pangkat. Kagaguhan yan Puro kayo pintas Wala pa nga 100 araw nun si Presidente Duterte, pinagbabanatan yun Inutusan mo yan. Ngayon, nagkaroon ng rigo dun sa Senado. Wala na, tanggal na mga katarantaduhan nitong sila Baboy Dirilon, di ba? Etong Dirilon na to, alam ba ninyo? Severos. Yan si Dirilon. Yan ang nagrekomenda kay Dilima. Siya pa rin yan. Bata ni Dilima ito, pero mga kaibigan, itong si Dirilon, tsaka yan si Dilima, yan sila nagpwesto, sila naglabi kay Pinoy para ma-appoint na chief prosecutor sa Maynila itong kasabwat ni ERAP na umupong board of canvasser sa Maynila, si Edward Tugonon. Yan ang amo niyan kasi si Tugonon, Ilonggo yan di ba? Si Dirilon, tatanungin mo pa ba kung Ilonggo yan, malaki na ilong talaga niyan. Tanong ko sa iyo, ba't malaki ilong ni Dirilon? Bakit malaki siya? Malaki daliri niya ginaganon pala. Ano ba yun? Ngayon, merong nagpa-check up sa doktor. Pumunta siya sa doktor Sabi niya Dok, pwede ba akong kumonsulta? Bakit? Sabi ng doktor, meron ka bang sakit? Ano ba nararamdaman mo? Meron Sabi niya, ano nga? Ano nararamdaman mo? Pakiramdam ko aso ko Bakit aso? Sabi niya, ano? Ngayon ko lang narinig yan Paano mo naman nasabi tao ka Hindi talaga, Dok. Maniwala kayo. Pakiramdam ko aso ko. Talaga? Sabi ng doktor. Oho. Sige, kung talagang yan ang pakiramdam mo, wala tayong magagawa. Pero ang tanong ko, sabi ng doktor, kailan mo pa naramdaman yan? Kailan pa nagsimulang maramdaman mo yan? Sabi nung pasyente, noong pa akong tuta ako. Laging asa na nga siya.
Si Herman Magnaye, binati mo na ba yan? Hindi pa po. Si Ate Maria de Leos Watson. Nag-alala sa atin yan, di ba? Nag-alala siya, sinabi mo kagabi, ha? Si Lenny Bello. Yes, si Lenny Bello. Domingo Rigorosa. Mr. and Mrs. Lou and Mary Joan Salvador Noceda. Yes. Si Marcy Yu o si Ate Loli Gaspi. Ayan, nakikinig sa atin, Japan. Si si Mark de la Cruz na singer, folk singer. Nasa Amerika na to, nanonood sa atin. Wow, happy viewing po sa FB. Stephen Joe Fulion. Correct. Chris Sumayod. Ryan Fortaleza, Jonathan Mendoza, Marilyn Miranda Pawaan, correct. Lourdes Ocampo Gonzales, Tim Tindan ng Japan, Mia Morales na kikinig din sa atin, guest natin kama noong linggo, Arcilia Wilson, Tigradu, Engay Clemente, correct. Desiree Seneta Murillo, anak ni Cesar ito Seneta, kilala ni Peter yun Cesar. Mabait yun Dating broadcaster yun, nasa Canada Correct. Pupunta ka ba ron? Hindi pa. Sa Canada daw. Ayun. Sa Canada ako. Sa Canada daw. Sige, tayo kasi. May nagpapabati si Alcris Galora po. Birthday niya ngayon. March 1. Diba? At sir, malapit ang birthday mo, ha? Kailangan mag-blow out ka dyan. Oo, 1 minuto na lang tayo. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno. Mga kaibigan, kami po'y pansamantalang muling magpapaalam. Ito po si Peter Talastas. At ito naman po si Lollipop. Sana po nakapagbigay kami na iba yung sigla sa inyong mga puso ngayong gabi. March 2 na po. Maligayang morning po sa inyong lahat. Sumabit man yaong wakas. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa Radio DZRJ 810. Sa mga nanood sa atin sa Facebook, ganon din po sa YouTube. Ito po, si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Plunderer Estrada. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. Ito ang DZRJ 810 AM H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito
ang mga programang siksik sa balita at impormasyon na buong pusong ipinagmamalaki ng A-Try Media na papakinggan sa DZRJ 8:10 AM. Unang ratsyada sa umaga, Lunes hanggang Biyernes. Umpisa sa mga balitang tinipon sa bulwagang pambalitaan ng DZRJ. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa Balitang Supremo kasama si Joey Falcon. Susundan naman ang ora mismong balitaan alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa Balita Oro mismo kasama si Gani Oro. Kasali kayo sa pagtalakay ng mga balita sa Rated PG alas 7 hanggang alas 8 ng umaga kasama sina Pia Morato at Gani Oro. Susundan ng naglalagab live na mga balita sa Todo Arangkada Balita alas 8 hanggang alas 10 ng umaga kasama si Neil Ocampo, Congressman Atrasabante at Jeje Montonio. Kasunod naman ang sandigan ng mga nangangailangan sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Kasangkamo ang Langit kasama si paring Ray Langit. Yan ang paunang hataw ng mga programang mapapakinggan sa DZRJ 8:10 AM. Binuo at pinag-isipan ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is